Mayong buntag Jinsan! Daghang salamat Lord dining bagong adlaw nga imong gidugang kanamo, bagong kinabuhi, bagong paglaom, bagong kadasig karong adlaw among ibalik kanimo ang tanang pasalamat ug ang tanang mga pagdaig kay takos ka nga modawat nini. Karong adlaw usab among itugyan ug isaling kanimo ang tanan namong buluhaton uban sa pagtuo nga magbalampuson kami tungod kay ikaw ang Dios nga magauban kanamo. Mga kabrigada, adlang Huwebes, Pizza 31 tuig 2022. Mga kabrigada, katapusang adlaw karon sa bulan sa Marso. Kini si Kabrigada Val Gilaran. Mayong buntag, gugusa ka morning hataw, mga kabrigada, hinaotunta nga nata sa kapiskay sa panglawas ug puno gyapon sa kadasig sa pagsugat sa mga nagkadayang porma hagwa sa pagsuway nga masugat matag adlaw ug di ta malimot sa pagpasalamat sa tanang grasya nga atong nadawat gikan sa labawng makagagaho makita man og dili makita labaw sa tanan atong hangpon ang diwa sa gugma ug panagiusa. Ako si Adonis Preselias. Kami ang inyong masaligan sa paghatod sa pinakadagkong mga balitag informasyon. Mga kabrigada, gikan alas 5 hangtod alas 6 sa buntag, ihatod namo kaninyo ang mga balitang umahataw nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Good morning, Brigada Adonis. Good morning, Brigadang Bal. Na ang atong mga headlines. Nakalirto karon ang atong lugar, ang Jinsan sa bird flu. Samtang Rehiyon 12 dunay 36 ka mga areas of concern nga tutukan sa umaabot eleksyon ning tuiga. Dinhi sa Jinsan, mga kabrigada, 8 na kakaso ang rabies. Og treasurer sikop tungod sa ilegal nga druga. Lalaki patay human nga nangilog pusil sa pulis. Sa atong mga detalye. Identified sa kapulisan ang suspitsado nga si Francisco Lanoy, 35 anyos, vendor og isda, residente sa Barangay Silway 8, Pulumulok, South Cotabato. Kadunay warrant of arrest sa kasong karnaping. Ni hunong matud pa kini duol sa Roundball Diversion Road, Barangay Sinawal, Jinsan, asa nagpahigayon usab og covert security ang kapulisan. Nailhan kini sa otoridad nga ilaha kini nga giduulan. Apan misukol matud pa kini og nagkuha sa suspek o nakuha sa suspek ang issued firearm sa pulis. Sa pangitabo na nag-resist siya o nangilog siya o pusil siya ato ang pulis. So tungod sa insidente tungod sa panghitabo ato ang pulis na iyang try og recover ang iyang baril sa suspect. So nag-agawan pa silang duha. Nag-agawan sila, so gitwist niya ang baril, na-twist ang baril o nibuto ang baril sa padung sa lawas sa atong suspect. So mauto na bawi sa pulis ang iyang baril o nidagan ang suspect. Uban ba pusilan sa suspitsado, nakadagan pa kini sa usa ka convenience store. Sa kuha sa CCTV footage sa usa ka convenience store, asa nitabo ang insidente nga paggukod sa kapulisan sa suspitsado, makit-an nga miagi kini sa likod nga parte sa tindahan o nisa kapadulong sa second floor sa building. Wala lang nga nagdugay, nakit-an o miabot ang kapulisan o mga trabahante sa tindahan. Matod pa kay alias Maya, usa ka nakakita sa panghitabo nga gisulayan pa niini o kumbinsi ang suspek nga si Francisco Lanoy nga musurinder na lang sa kapulisan. Apan wala matod pa, kini mituo. Ato siya nga time, mamis. Di rin ako siya first nga nakitaan. Dire siya. Pagkakita lang sa iya, ma'am, na siya sugat. Then, ginagunitan niyang sugat banda. Dire. And then, pagkakita lang sa iya, ngadto pa siya dito taman, kay mutakas na unta. And then, balik na po siya dire. Gistorya na ako siya. Yeah. Kung saray ka? Sabi ko, kung saray ka, yeah. Wala siya gastorya sa ko. Okay, balisa na kayo. Tapos nangutan ako sa mga kaubandre mga construction. Kita siya. Kidnapping daw yan eh. Kidnapping eh. Sabi niya, kinausap ko siya, ma'am. Sabi ko, Kuya, may mga pulis. Kung gusto mo pang ubuhi, suko na lang ka. So, wala siya namin sa ko.
Gi-istoryahan ko siya pero wala siya naman sa ko. Kaya balisa na kayo. Until may nagtawag sa kanya. Sabi niya, tulungan niyo ako dito. Stuck na ako dito. Please, tulungan niyo ako. And then, pagkatapos niya, pumunta na siya doon sa kabilang doon na siya bumaba. Sabi ng mga tricycle driver, sumuko ka na. Kinuha na nila. So, nahawakan ng mga tricycle driver. Until, nag-abot ang mga army. Sabi nila, Sili, dapa. Dadapa sana siya. Hindi man nakita siya ng mga civilian ng mga police, di naka-uniform. Ayun, pagka nakita niya sa mga police, pumunta siya dito. Pumunta siya dyan sa may store, banda, sa harapan. And then, nung nag-una-una na siya nga, di na ako mag-surrender ata. Manadugog ang pagbutogikan sa ikaduhang andana sa building, nakitaan sa CCTV footage ang pagkahulog sa suspek. Nakalakaw pa usab kini padulong sa tubangan sa tindahan asa kini natumba. Taon-taon giduula na kini sa kapulisan. 5 ka minuto pa ang labay. Una pa man kini nadala sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival sa doktor. Sa amo ang pakinghinabi sa live-in partner sa suspitsado. Wala matod pa kini nakahibalo nga adunay illegal nga binuhatan ang iyahang kapuyo tungod maayo matod pa ang ilahang pagpuyo. Sa pagkakaron, nagahulat na lang ang pamilya sa update sa insidente o nagalaom nga mas mapaklaro pa sa ilaha ang tinuod nga nahitabo. Iya karon og pamaagi ang mga kandidato sa pangampanya aron mailhan sa mga botante. Wala usawi natala nga violent incidents sa ang kapulisan may kalabutan sa una nga semana sa local campaign sa siyudad sa Jansan ug sa tibuok Rehiyon 12. Matod pa sa tigpamaba sa Pulis Regional Office 12 nga si Pulis Lieutenant Colonel Joyce Berry, doon na kini 36 ka mga areas of concerns nga ginatutukan sa Rehiyon 12 nga langkuban sa 45 ka munisipalidad o 4 ka syudad. Ang 36 ka areas of concern nakakategorize sa yellow, orange o red category. Doon ay 4 ka mga lugar nga mapailawom sa yellow category, 25 ka orange category o 7 ang red category. Pag sinabi kong yellow, ito po yung mga areas na may nangyari na mga election-related incident for the last 2 elections po. And then meron existence ng intense partisan political rivalry, and there is a possible employment of partisan armed groups by the candidates, and occurrence of politically motivated election-related incident in the current election. Ito po yung national and local election ngayon. And yung area has been previously declared under COMELEC control. Yun po ang category yellow. Ang category orange naman po, combination ng 2 or more factors under category yellow. At there is a serious armed threat posed by the communist terrorist group and other threat groups for the area. And yung category red po, which is the highest po na category, dun sa 4 na categories, is the existence of 1 or more factors described under category yellow, together with serious armed threat posed by communist terrorist groups and other threat groups po. And declaration of other government agencies concerned that either one of the grounds under Section 3 exceeds. Sa pagkakaroon, matod pa walay nakitaan nga presensya sa private armed group sa rehiyon. Apan padayon matod pa ang ilang monitoring o nakigalayo na sab sila sa lain pang law enforcement agencies aron na pasiguro nga hapsay o kalinaw ang maabot sa national o local election. Mga kabrigada, sigurudahan ng sayo sa buntag nga makainom ka og init nga kape, gamita ang Maxan coffee alang sa maayo nga pagsugod sa adlaw o makahatag kinig kaayuhan sa imong mga panglawas. Maxan coffee, Max Healthy, Max Sarap. 800,000 pesos nga kantidad sa illegal nga druga ang nakumpiska sa otoridad sa usa ka checkpoint sa Davao City. Ito bilabayng adlaw sa barangay Sirawan, Turil, Davao City. Sikop ang suspek nga si Hidurica Mulato Aguilon, 39 anyos, residente sa New Matina, Davao City. Nakuha sa suspek ang usa ka gamay ug dako nga sachet nga gituho ang shabu nga dunay kabugaton nga 50 ka gramo.
Mag-atubang nakaroon og kaso nga paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dinakpan. Oras alas 5:18 na og kini nga oras atod kaninyo sa maksa na kapsul, walang atrasan. Naka-alerto karon ang matag border sa Jansan human nga nagdeklara ang syudad sa Tacorong og state of calamity tungod sa avian influenza o bird flu. Sa pagiginabi kang Dr. Efraim Marin, labaw sa veterinary office, wala pa'y natala nga kaso nga bird flu sa syudad, butang nga dili ikabalaka sa mga lumulupyo ilabi na sa mga poultry farmers. Actually, ang bird flu, usually magod ang origin sa bird flu is migratory birds because normally present ang bird flu sa China, Siberia, Russia, Europe. Pag winter dito, kanang mga migratory birds, muadto na diri sa Pilipinas. So usually ang ilang adtuan na diri kanang sa Pampanga kanang Candaba swamps na ay mga swamp area diha kaning sa Tacorong kaning sa Baras na sila yung mga bird sanctuaries diha, no. So diha mangitlog, diha magkaon, sumabot na sila diri Pilipinas, then after na mag-init na po dito, mubalik na sila. So from time to time may mga incidents dito sa daing nasod na may mga makadala silang virus pasulod diri sa Pilipinas. Una nang gibutyag nga dili palusuton sa checkpoints ang mga magbitbit og manok o di baka mga itlog kung gikan kini sa apektadong lugar sama sa Tacorong. Apan kung gikan sa laing kasikbit nga lugar sa syudad, Naka-incorporate na ta karon sa ASF. Dili mi mapasulod sa Jansan kung walay mga corresponding certificates. So, gikan ang imong manok sa Upper Valley, pasulod sa Jansan, ano? Specifically Tacorong, dili na siya allowed. Tacorong and Mlang. Pero kung from some parts of South Cotabato na free, like Pulumulok, Tupi, i-allow na to provided mo present sila og mga documents like AI-free laboratory, veterinary health certificate, shipping permits. alang sa pagsuta kung positibo ba ang usa ka manok niini, ipilahom sab kini sa managlahing proseso sama sa swab test. Actually, ang bird flu is only determined through laboratory. So naga-extract ta og kanang blood samples and also kanang swabs, kanang cloacal swabs through the use of kanang buds. Ang mode of determination niya is either RT-PCR or ELISA. Actually, much dangerous ang avian influenza kaysa sa COVID, ano? Sa birds mismo, although na ang host ani ducks, dili mamatay ang ducks, pero ang quail, ang manok, mamatay, no? Pinakadelikado ani nga stage is kung mag zoonotic mode na siya ba, from animal mo jump siya sa humans. Gibutyag sa labaw sa City Veterinary Office nga kung makaangkon man ang Jansan niini, mas grabe ang mamahimong epekto itandi sa kasamtangang COVID-19 na pandemic. Sumaw na siya nga ginapunggan na to karon nga dili mo musaka sa humans kay once na zoonotic na siya inform na mag-spread na human to human, mas delikado. Mao nga pahimangno niya sa mga ug uban pang ini. Lalo na yung kanang ginatawag nato nga biosecurity, no. Dili sila mo kumbaga ang ilang farm, number one is try nila i-protect kanang ginatawag nato nga bird proof, no. Nga walay makasulod na lain na mga birds sa ilang farm, no. Mao na siya nga kwan is number one is strengthen nila ang biosecurity nila. Number two, follow the executive order na bawal ang magpasulod diri from the infected zones. Sa pagkakaroon doon na matod pa'y giandaw nga ordinansa ang ahensya sa pagpakgang sa maong virus, ang General Santos City Avian Influenza Prevention Ordinance. Tumong niini nga doon ay kahibalo ang katawhan sa epekto niini ug malikayan usab ang nga makalusot sa syudad. Gireklamo nila ni Stephen ug Mario ang kumpanya nga ilang gitrabahoan kaniadto tungod sa dili makatarunganon nga pagtanggal sa ilahang trabaho.
Kay naman usab nga pila na ka bulan na sila nga nakapagpaabot o silang pagpaabot nga mahatag na ang ilang mga back wages sa mga kumpanya apan hangtod sa karon wala gihapoy aksyon gibuhat ang maong kumpanya. Sa pagkakaroon desidido sila nga mopasaka og kaso kung dili gihapon muhatang o mutabang ang kumpanya nga gireklamo. Sa amo ma'am, next step naman ni ma'am kay naabot na magid og NLRC da mag-file na lang mi og kaso gyud ma'am sa PAO kay mao man po advice sa NLRC. Ang aksyon lang namo ma'am, dapat kay ni-offer naman sila nga namong cheque. Dapat nila pwede naman siguro na iatubang na lang sa NLRC or digto na lang magbinayranan para okay na. Dili kay magpaasa lang sila nya wala pa gyud jambon ni may tabo. Sige lang migulat-ulat sa ilang desisyon. Antod karon wala gyapon. Kaya nga antod karon ma'am wala pud may trabaho ma'am. Ay kailangan po na mo mga budget na kanalang po na mo ginasaligan nga kanang back wages sa mga price gas sa mo. Wala nila ay gipangayo sila Stephen ug Mario nga mahatag na kanila ang isisweldo nga para sa ilaha nga ilang ginatrabahuan. Kung mahatagan man galing kini, dili na nila ipadayon ang ilahang pagpasaka og kaso ngadto sa kumpanya nga ilahang gireklamo. Gisulayan sa Brigada News TV og kuha og usab ang kabahin sa kamaong kumpanya nga gireklamo. Una na nilang giingon nga sa ilahang regional HR officer nga ginaproseso na matud pa ang ilahang mga reklamo diya sa kumpanya nga ang bayad sa mga natanggal nga mga trabahante. Apan sa pagkakaroon nakig-alayon pa sila alang sa atubangay o sa pag-atubangay tali sa mga trabahanteng nagreklamo sa National Labor Relations Commission kon NLRC. Aron didto na lang istoryahan ang maong isyu. Gani aminado kini nga wala pay saktong pitsa kung kanos ang ilang pag-atubangay sa maong nagreklamo. Sa pagkakaroon wala na ilaing hangyo sila Stephen ug Mario. Ang mahatag kanila ang dapat para sa ilaha. Sa amo ma'am, next step naman ni ma'am kay naabot na magid og NLRC da mag-file na lang mi og kaso gyud ma'am sa PAO kay mao man po advice sa NLRC. Mismo gani padalhan na lang gani mong papel, halos dili pa ninyo i-receive, dugay pa kayo mo atubang lang mo sa mga sir. Sir Sandy, gusto po na ako na matubang Sir Sandy, sir. Kabalo ko sa mga sir, dali lang kay ka makatanggal og tao sir, pero naunahon lang po nimo sir nga bago ka magtanggal sir. Tanawon po nimo ang obligasyon sa tao kung naunsa na ba ni depressed na kayo mi sa muang ginaunahuna namo. Anaa sa 100% ang mortality rate kung ang pagkapatay sa mga pugo, manok, bibi o guban pa nga avian species. Kung sa higayon nga maigo kini sa sakit nga dala sa bird flu. Matod kay South Cotabato Provincial Veterinary Office, Dr. Flora Bigot, ang AI usa ka viral disease. Kung asa mamahimo diini nga makuha sa mga domesticated o wild animals, labi na sa nasangpit nga mga binuhing hayop. Pahayag pa niini nga apektado ang mga game fowl sa gansa, quail, sa bibi o gapato sa gikaingo nga virus. Nagapadayon matud pa ang ilang close monitoring labi na sa mga bibi o gapato asa mapailawom na kini sa pipila ka mga testings. Matud pa tungod diini nanawagan si Bigot sa publiko o sa dunay mga poultry farms nga gilayong i-report sa ilahang opisina kung dunay mga susama niini nga insidente. Posible usab nga moubos ang produksyon sa itlog tungod sa mga restrictions. Gikumpirma ni Dr. Marin ang labaw sa City Veterinary Office kon CVO ang free na ang General Santos City. Well, good news. Kini human ang pagpahigayon og kaling sa kapin 500 ka mga baboy sa dihang mibuto ang isyu sa pagpositibo niini sa Purok San Lorenzo, Barangay Apupong ning syudad sa Jensan. So far, Jensan is free, no? We are trying our very best na mapunggan na diri kay it is an economically devastating disease, no? Daghan nga mga farm workers na to, daghan mga farm owners. Hindi lang commercial, pati backyard. Sakit man matud pa sa labaw sa maog ahensya alang sa mga hog growers nga nakuhaan sila og panginabuhi apan mao kini ang nakita nga sa syudad aron
malikay ang uban pang mga baboy sa maong virus. Sa Purok San Lorenzo, ang mga tao dito, maluoy ka kay... Siyempre, nawadan silang livelihood. No? How much more kung mga dagko na pod ang maigo? Kay ang mga dagko siguro pwede na nila ma-absorb ang ilang ng lugi, pero ang mga trabahante nila. Hangtod karon padayon pa nga istrikto ang checkpoint sa tanang borders pasulod sa syudad aron dili makalusot ang virus. Standby lang kay mubalik pa ang Hataw Balita. Brigada, balik ta sa ikaduhang hugna sa atong balita ug di ta malimot sa kanunay sa pag-inom og Maksan Coffee aron maiditan ang atong tiyan Maxelty Maxarap. Gikumpirma ni Dr. Efraim Marin labaw sa City Veterinary Office kon CVO nga dunay natala nga 8 ka kaso sa rabies sa Jensan, ang Jensan nga mga pulos gikan sa Barangay Kunel. Sa pagiginabi sa labaw sa Committee on Health sa Barangay Kunil nga si Kagawad Tesi Agbayani, umanapaakan ang mga nasangpit dali kining gidala ang ulo sa namatay nga iro ngadto sa City Vet aron makumpirma kung positibo sa rabies. Ang 8 ka mga individual napaakan sa usa lamang ka iro nga ug wala mailhi ang tagiya niini. Actually, sa karon natay positive case sa Conel. Nasa sentro. Si Barangay Councilor nasubo kini sa panghitabo tungod kay dunay usang gidungog o gidumog sa iro ug napaakan sa liog. Apa na mapasalamaton gihapon kini nga wala mahulog sa kamatayon ug dali kining natabang. Pagkita po ato, gidala na po ang ulo sa iro ma'am dito sa City Vet. Okay. Ulo lang ulo. Kaya napatay man itong gipatay man sa mga tao ma'am. Positive ma'am. Sa kasamtangan anana sa luwas nga estado sa kahimtang ang 8 ka mga individual. Human ang insidente nagpahigayon dayon ang City Vet o grain vaccination aron masuta kung positibo ba sa rabies o dili ang mga napaakan sa iro. Ito napay isa katong mahal man sa sobrang libo man ito katong sa gipaak diri sa iliog yun mga bata. O ito lang sa liog man kuan man sa idumog man sa iro mga pero oy di pato na ko sa makuan ma'am malasakit emergency natabangan ko sa malasakit ma'am okay naman ma'am wala na problema wala man ma'am ginagapan man to ma'am. Kapur mami nga si Maisel naabtan pa sa buhatan sa City Veterinary samtang nagbitbit o samtang bitbit ang mga iro tungod kay nakasinati kini og skin disease. Kompleto matud pa ang bakuna sa ilang mga iro. Kung iro na gani nila nga halimbawa iro naman isan budlamos lang kay lang iro na isan pero kanang iro kani mga pakong to labi na nagkaroon iro nga nagkapak wala dili naman ko ra matawa ma'am ibalukin sa iro. Pahimangno karon sa mga opisyalis og ni Maisel alang sa mga dog owners nga himuong regular ang ilang pagbisita sa mga veterinary clinic og di bakaha sa City Veterinary Office aron mahatagan og kumpleto nga bakuna ang mga ginaalimahang iro aron malikayan ang susamang paghitabo og kung mahitabo man minus ang kahadlok tungod sa rabies sa free kini og malikayan ang kamatayon. Nakapag-conduct na miyo kanang ginatawag namo nga ring vaccination. Nakapag-deploy na miyo personnel dito gahapon o katong isa ka adlaw. Kay usually basta na mga reported cases nag-conduct miyo na blanket or ring vaccination within that area. Bakay kung asa tong gisuruyan sa katong buang na iro, basing nakakontakto sa mga local na iro dito, bakunahan na mo to. Mao nang ginatawag nga ring vaccination, no? Nanawagan ang City Environment and Natural Resources Consentro Coronadal sa tanan nga politiko sa syudad nga bawasan ang paggamit og plastic sa ilang campaign materials. Matod pa ginalaumang musaka sa 30 ngadto sa 40% nga mga basura ang ilang makulikta sa nagapadayon nga local and national campaign period. Sigon sa labaw sa Sinro, hapit na mapuno ang ilahang sanitary landfill, maong ginapanawagan nila nga kooperasyon sa mga politiko ingon man sa mga residente. Onse kamiembro sa Abu Sayyaf Group kon ESG apil ang usa ka sub-leader ang gipili nga mo surrender sa sabakan sa gobyerno. Dala ang ilang mga armas.
Kini matod pa human sa upat ka adlaw gikan sa pagkamatay sa ESG leader nga si Radzmil Jannatol alias Kubayb. Usa sa misurrender mao ang sub-leader nga giila nga si Abdullah Indanan alias Guro. Gisurrender sa mga misurrender ang mga membro ang 11 ka high-powered firearms nga lagkuban sa unom ka nga M16 rifles, usa ka M1 carbine o duha ka M16A1 rifles o usa ka M16 rifles nga dunay M203 nga nakaatat sa usa ka M4 rifle. Arestado ang usa ka iski treasurer sa Comelec Checkpoint Operation sa Parang Municipal Police Station sa National Highway at tubangan sa Duran Detachment, Barangay Sarmiento, Parang Maguindanao tungod sa illegal nga druga. Giila sa Parang Police ang dinakpan nga si Kamidon Dima Ismail, 34 anyos, minyo og residente sa Barangay Libungan, Turita, Pigkawayan, North Cotabato. Base sa report, gipahunong sa otoridad ang kulor pula nga Kawasaki kadunay plakang 8320 o dihang gipakita sa rider ang iyahang driver's license o ORCR. Nakuha matud pa ang tulo ka mga plastic sachet nga dunay unod gituang illegal nga druga. Adunay gibugaton nga 10 grams nga nagkatidad og kapin 68,000 pesos. Tungod ini gisikop sa mga operatiba si Ismail. Sa pagkakaroon na sa kustodiya sa Parang Police Station ang suspect nga mag-atubang og kasong pagsupak sa Section 5 o Section 11 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang sa balitang nasyonal, subling pag-alburuto sa Bulkang Taal kung asa daghan ang mga residente o panginabuhian ang apektado. Galaom ang mga kongresista nga mamahimong prioridad sa 19th Congress ang sugyot nga makamugna og usa ka nag-unang ahensya nga mututok sa mga epekto sa kalamidad. Sa kasamtangan nakasinati ang Pilipinas o managlahing kalamidad sama sa bagyo, linog, pagbuto sa bulkan o uban pa nga maong panahon na matud pa nga magmugna kini. Ang sugyot nga DDR nga usa sa mga priority measures ni Pangulong Rodrigo Duterte pasado na. Apa nagpabilin pa kini nga nakadepende sa Senado o gibutyag sa liderato sa Senado nga dili na matud pa makapasa sa nahabiling panahon sa 18th Congress tungod kay nagkinahanglan pa kini og tino nga deliberasyon. Duga pa sa ito mga balitang nasyonal, base sa ulahing datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC, ana sa 1,539 ka pamilya kung 5,688 ka individual ang natalang apektado sa pag-alburuto sa Bulkang Taal sa 17 ka mga probinsya sa Batangas. Sa nasampit nga ihap, 1,142 ka pamilya kon 3,771 ang kasamtangang gapuyo karon sa 17 ka evacuation center samtang ang uban ana nagpuyo sa ilaha mga kaparyentihan. Ang mga nahisgutan nagpuyo sulod sa 7-kilometer danger zone sa palibot sa maong bulkan. Apan luyon ini do naghiapoy mga residente ang gipili nga magpabilin aron magbantay sa ilahang mga panginabuhian. Pareho sa gihapon ang pagpantay sa mga sakop sa Philippine Coast Guard aron masigurong walay makalusot apil na ang mga turista. Samtang papahimangno sa PVOX o NDRRMC sa mga residente, mamahimong alerto sa sundon gayod ang abiso sa otoridad alang sa seguridad sa og kaluwasan niini. Sa balitang internasyonal, plano sa Depensa Department nga pakusgon pa ang produksyon sa Stinger anti-aircraft missiles o Javelin anti-tank missiles aron na madugangan na ang stock sa Ukraine nga sa kasamtangan gamay na lang ang nabilin. Matod pa, kinahanglan gayud dila ang igong supply sa mga armas o missiles tungod kay padayon gihapon ang Russia sa ilang invasion. Base sa military assistance sa Wisles buot sa Ukraine
nga magpadala ang Estados Unidos matud pa matag adlaw og 500 ka Javelin anti-tank og missiles og 500 usab ka Stinger missiles. Kay balo ang sukad sa Marso City nagapadala ang US og ang ubang mga miyembro sa NATO og 17,000 ka mga anti-tank missiles o 2,000 ka anti-aircraft missiles sa Ukraine. Samtang miadtong Marso 16 ginaanunsyo sa White House ang $800 million nga assistance sa package nga gilangkuban sa 800 nga dugang Stinger anti-aircraft systems o 2,000 ka missile system alang sa nasangpit nga nasod. Mas gipahugtan karon sa Shanghai, China ang COVID-19 restrictions tungod sa pagsaka sa ihap sa mga nataptan sa virus. Nagpatuman sila og lockdown aron magpahigayon og mass testing. Ana sa 26 milyon nga mga individual ang apektado sa ginapatuman nga lockdown o mialma ang pipila kanila tungod apektado ang ilahang pagtrabaho. Apan gihingusgan sa opisyal nga kinahanglan nila kining buhaton aron mapakgang ang magkatag sa virus sa ulahing datos. Ana sa 4,381 ang natala nga mga asymptomatic o 96 ang symptomatic. Samtang doon na sila 17,000 testing personnel nga gideploy alang sa ipahigayong 8.26 million tests. Ang uban pa nga mga balita sa enkwentro, alas 4 ngadto sa alas 6 ug sundan kini sa Ronda Brigada. Kini na lamang si Adonis sa Betco Presillas. Manamilit og maingon, aim for a better life, aim that Jensen dream. Uban ta, kuyog ta, usara ta. Atong ubanan sa paglupad ang agila sa Jensen pinaagi sa lapad nga mithi sa pagpangalagan. Bit-bit ang limpyo ug matarong nga panggoberno, way kawat, way korupsyon ug dunay integridad. Barog Jensen. Baka brigada at tangi ang morning hataw pipila ka mga minutong gikan karon. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsunod ug pagtan-aw sa atong mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Kini si Kabrigada Val Gilaran, aiming for a better life. Aim your Jensen dream. Barog Jensen o kini ang Hataw Balita.